What's up guys, over here. So for this DIY video, papalitan natin yung LED fog light ng Toyota Hilux Conquest. So we'll be going from this white stock to a yellow LED fog light. So ano pa ang hinihintay natin? Simulan na natin. So ito lang naman mga kailangan nyo: Phillips screwdriver, yung plus na screwdriver, tapos o kaya yung 10mm pantanggal na itong mga bolts na to. Ayan, ito yung tatanggalin natin mamaya. And then ito mga plastic prying tools nyo para pantanggal ng mga plastic clips. Ayan. Tapos yung mismong bulb meron siyang special tool. So ito yung special tool nung sa bulb ano. So meron siyang lock nun. Ito yun. Tapos ito yung screw niya. Ayan. Hindi siya Phillips, hindi rin siya hex. So ito yung pantatanggal nyo. So pag bumili kayo ng bulb, kasama naman to ano. So pakita natin sa inyo yung bulb na kinuha namin. So ito yung kinuha namin bulb. So maglalagay kami ng link sa description ano. So binili namin to sa Lazada or Shopee kung di ako nagkakamali. Tapos ito yung stock. Ito yung ipapalit natin na bulb. So yellow yung ipapalit natin ano. So fanless din siya. Tulad lang ng stock. So yung stock kasi kung di ako nagkakamali, Osram daw to. Yan. So ngayon papalitan natin siya ng, ayan, Osram siya nakalagay. Nababasa ba? Hindi yata nababasa. Basta yan, Osram siya. Tapos papalitan natin ito. Dilaw. Mahilig ako sa dilaw na fog lights. Alright, so simulan na natin. So yan si JL. Pinalitan din niya yung kanya. So ginawa na niya yung sa kabila niya. Ito naman ginagawa niya ngayon dito. So yun. Walkthrough ko na kayo sa paano tanggalin yung bulb. So ito natanggal ko na yun sa akin ano. So tanggalin naman natin yung sa driver side. Ayan, sa driver side naman. Alright, so pagdating sa ilalim, ito lang naman yung tatanggalin natin. Tong clip na to, tsaka to, and then itong dalawang screws na to ano. So gamitin lang natin yung ating 10mm na ratchet and socket. Tapos ikutin natin to counterclockwise hanggang sa lumuwag ano. And then ba't itong isa. So kailangan natin yan tanggalin completely. Alright. And then after tanggalin nyo, tanggalin naman natin tong mga plastic clips na to ano. So gamit ng plastic prying tool, i-wedge in lang natin dyan hanggang sa umangat yung maliit na clip tulad nyan. Tapos hilain na natin to. Ganun lang pagtanggal ng mga plastic clips na yan. Ayan yan. So pag natanggal na yung mga screw tsaka yung plastic clip, angat lang natin itong mga to. Pwede mo i-atras to. Ito pala muna. Angat natin to. Tsaka itong isa. Then tsaka natin tulak tong fender liner ano. Ayan. So dahan-dahan lang din sa mga clip nito para hindi nyo mabali. So pag nakaangat na yan, angat lang natin completely pati to. Ihawi lang natin sila ng ganyan. So para may access tayo dito sa side na to ano. Okay lang yan, plastic naman yan, durable yan. Alright, so after mahawi yung plastic or yung fender liner, ito yung ating fog lamp assembly or yung fog light natin. Ayan. So unang gagawin natin dyan, tanggalin natin yung harness para madali natin matanggal yung kanyang screw. So makikita nyo, ito yung harness nakarangan ng aking kamay. So ito yung harness, pindutin lang natin to para matanggal siya no, yung baba. Ayan, tapos hilain lang natin. And then gamit no special nating wrench, yung special tool, tatanggalin natin to. Ayan. So itatapat nyo lang yung ngipin ng wrench na yon dito sa mga, ayan, ayan, nakita nyo to, yung parang maliit na lubog. So kunin natin yung special tool natin, ito. So tatapat lang natin itong mga ngipin na to ano. So balik tayo doon. Tabi lang natin yung harness. Tapos tapat lang natin to. Tapos ikutin natin siya counterclockwise para luwagan. Ayan. So tinanggal ko na yung harness para madali ring tanggalin yung harness at saka madali ring iikot tong screw na to ano, or maluwagan. So yan, gawin nyo lang yan hanggang sa lumuwag yung screw na to.
So after maluwagan yung screw, ilayin lang din natin itong itim na part na to. Tanggalin natin. Ayan. So parang holder to, para hindi gumalaw-galaw yung ating fog light bulb. And then tsaka natin tanggalin yung ating mismong bulb. So makikita nyo, ito yung bulb natin. So kapayin nyo lang yan para yung may mga ribs or ridges. So hawakan nyo yung bulb, then ikutin nyo siya counterclockwise, and then hilahin siya palabas. Yan. Tapos kunin natin yung ating bagong bulb. Alright, so ito na yung ating bagong bulb. So pag lalagay natin siya, ikot natin siya ng ganitong position. Tapos salpak natin dun sa paglalagyan niya, no? So yan. Kung hindi nyo makita, kapayin nyo muna gamit ng daliri nyo kung nasaan yung butas. Tapos position lang natin. Kung hindi nyo mahanap, try nyo ikot-ikutin ng onte para ma-shoot. So basically, shoot lang naman natin itong mga to eh. Itong mga nasa gilid nya. Ito. Yan, itong mga to. Parang katulad lang din sa mga ordinaryong bulbs. So pag pumasok na siya, ikot lang natin siya ng clockwise. Alright, so once na ikabit nyo na yung bulb, pwede nyo isaksak yung harness para i-testing nyo bago nyo ibalik lahat. Pero para mas mapadali yung pagbabalik natin ng kanyang holder tsaka nung special screw na yon, tanggalin nyo muna yung harness, ano, tapos lagay natin yung holder at tsaka yung screw. So nakatanggal pa yung harness natin. So pag sa pagbabalik na itong itim na to, ganyan yung position niya. Alright, ganyan. So tapat lang din natin sa kanyang pinaglalagyan, which is dito, ano. Ayan. So make sure sasalpak siya doon sa paglalagyan niya. Kung hindi, baka may mali doon sa paglagay nyo ng bulb. So yan, dapat hindi siya mahulog. Tapos lagyan natin yung kanyang screw. Ayan. Untight muna. Tapos saka natin gamitin yung special tool. And then saka natin higpitan ng special tool. Kasi pag kinabit natin yung harness at this point or bago natin ihigpitan, mahirap isalpak tong special tool na to, ano. Mas madali kapag wala. Ay, clockwise. Clockwise yung pag-higpit, guys. Clockwise. So, once na higpitan na natin yan, pwede natin ibalik yung ating harness. So, pagkabit, ganyan yung position niya. So, make sure tignan nyo rin din kung saan nyo ikakabit. Basta ganyan yung salpak ng harness. So, kinakapa ako na nun to kung saan yung ano niya. Yan. Dapat maririnig niya mag-click. Yun. And we're goods to go. Of course, test nyo muna bago nyo ibalik yung fender liner, no, yung mga screw tsaka yung clip sa ilalim. Kapag okay na yun, balik na natin. Alright, so since all goods na yung ating ilaw, baba lang natin itong mga to. So, etong piraso na to, yung mas manipis na plastic, nasa taas na itong mas makapal, no, yung mismong fender liner. So, i-swak na natin to or ipasok na natin itong mga clip na to, ano. Atras ka, boy. Ayan. So, make sure tapat nyo lang yan sa butas at dapat maglalak yan into place. And then, of course, pati itong nasa harap. Yun lang, mahirap talaga pag mag-isang kamay. So yan, align nyo lang yung dalawang butas, salpak nyo lang tong clip na to, tapos tulak nyo yung mas maliit na bilog. And then balik din natin yung screw dito, no? So clockwise lang yung gigpit, and tighten. And then kapag may higpit na, gamitin na natin yung ating ratchet and socket na 10mm. Syempre toggle natin to para pa clockwise yung ikot nya. So wag lang din masyadong maigpit, yung tamang tama lang para hindi din natin masira yung ating bumper, itong plastic, ano. Alright.
And all tight. So yan, ganun lang magpalit ng ating bulb. So check na natin yung ating pinalit na fog lamp. Alright. So yan, in driver's perspective, yan po yung stock. Ito nasa left side, tapos ito yung pinalit nating LED fog light na dilaw, ano. So ganyan yung buga ng dilaw, tapos ito yung buga ng puti. So mapapansin nyo, sobrang visible nung cutoff niya dito. Wala siyang ilaw dito, unlike with the yellow na meron all throughout, ano. Ayan yung view. Meron din, pero hindi siya ganun ka-solid na cutout tulad nung sa puti, ano. Ayan. Ngayon, compare naman natin, takpan natin yung yellow, tignan natin yung stock. Then tignan din natin yung yellow, takpan natin yung stock na fog light. So bago natin takpan yung bawat fog light, tignan muna natin yung itsura niya sa labas. So ito yung puti, yung stock, yun yung dilaw, ano. Tapos ito yung itsura niya sa labas. Ngayon, takpan natin yung yellow na fog light. Tingnan natin yung stock, tapos takpan natin yung stock, and then tingnan natin yung yellow na fog light. Alright, so ito yung stock na LED fog lamp natin. So mapapansin nyo hanggang doon lang cutoff niya, pero ito solid yung gilid. So take note nyo yan, itong gilid solid. Tsaka yung nandito yung tinuro ko kanina. Ayan siya. So yan yung stock. Halos hindi pa umabot doon sa may puno. Ngayon, tingnan natin sa LED na kinabit natin, ano, yung dilaw. So yan, kasama yung kapatid ko, siya yung nagtatakip nung fog lamp, fog light yan. So ito yung dilaw, makikita nyo medyo okay din naman yung cutoff, pero hindi siya kasing solid nung stock, ano. Hindi siya kasing sharp. Tapos ito yung sa gilid, and then abot siya hanggang doon, lagpas nung puno. Unlike dun sa ating stock na LED, hanggang dito lang. Ito yung mismo tapat, yung taas ng daliri ko dyan sa area na yan, no, hindi siya abot dun sa ano. So yan yung pinagkaiba nung stock sa kinabit natin na L1B na LED fog lamp. Ngayon, tingnan natin sa perspective ng mababang sasakyan kung nakakasilaw ba yung ating fog lamp. So ito yung stock na LED fog lamp. Tapos tignan natin yung kabila. Tapos yung kabila. Ito yung kinabit nating yellow na LED fog lamp. Yan. So hindi naman directly lahat nakatutok doon sa driver, no. Makikita niyo sa may upuan na area, may onti lang pero hindi lahat. So hanggang halos dito lang din yung parang cut off nung LED fog lamp na kinabit natin, ano. Alright, so yan yung comparison nung kinabit natin na LED fog lamp tsaka yung stock na LED fog light. Alright, so yan, nakabit na namin yung LED na yellow fog lights. So yan yung sa akin kay JL, tapos kay Bro Rainer. So yan GRS, pinalitan na din niya agad ng dilaw, ano. So saan mo binili sa'yo, bro? LED lights PH. Ayun. So magkano yun? 5.5. 5.5. 200 installation. Aha. So yun, XHP 90. XHP 90. Ayun yung mod. Yun yung model na nakabit sa GRS niya ngayon. So baka tatanungin nyo, mabovoid ba yung warranty? So pagkakaalam ko, di ba hindi, kasi plug and play lang naman eh. Hindi. Aha. And make sure dapat yung kakabit nyo lang is hindi siya yung mag-e-exceed ng watts. Hindi yung malakas kumonsumo, kasi alam natin pag malakas yung konsumo, nag-hit yun, and then dun pwede mag-cause ng problem sa wiring. So same watts or rating or lower, yun, okay yun. Wala kang magiging problema dun. So yan, that's pretty much it. So hopefully nakatulong tong video na to, no? So thank you rin kila JL, ayan, kay Bro Rainier, and yeah. So don't forget to like and share this video, and kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na para makita mo pa rin tong dalawang Hilux na to. Yan, kasama na natin yan sa mga susunod nating ano. Ito, nakakasama na natin yan eh, no? So ayan, thanks for watching and see you on the next DIY video. Bye.